Kanina habang ako ay nagdarasal sa madaling araw, nakita ko ang mga luha ni Birhen ng Lourdes, at kasama nito ay ipinakita niya sa akin ang isang panalangin na magbabago sa inyong buhay sa loob ng 9 araw. Ang saksing ito ay umuga sa aking kaluluwa. Ang panalangin na ito ay magdadala ng milagro sa inyong pamilya, sa inyong tahanan, at sa bawat sulok ng inyong puso. Pero bago ko ibunyag ang lahat ng lihim na ito na magbubukas ng pinto sa kaligtasan at kapayapaan na hinahanap niyo, kailangan niyong lubos na maintindihan ang kapangyarihan ng mga luha ng Birhen. Ito ay para sa lahat ng nanonood ngayon, sa bawat isa sa inyo na nararamdaman ang bigat ng mundo sa inyong balikat. Kayo ay makakatanggap ng isang pambihirang biyaya, isang himala na hinding-hindi inyo malilimutan. Nakikita ko na kayo ay may pinagdadaanan, kayo na nahihirapan sa sakit na tila walang lunas, kayo na nawalan ng trabaho, at hindi malaman kung saan kukuha ng pantustos, kayo na hindi makatulog sa dami ng problema. At lahat kayo na dumaan sa matinding pagsubok at pakiramdam ay nag-iisa. Ang Birhen ng Lourdes ay naghahanda para sa inyo ng isang bagong simula, isang sariwang pag-asa na magbabago sa inyong pananaw at patutunguhan. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi sa atin na, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mateo 11:28. Sa konteksto ng Lourdes, ang mga luha ni Birhen Maria ay hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng habag, luha ng pag-ibig, at luha ng panawagan. Ang mga luha na ito ay simbolo ng kanyang walang hanggang pagmamahal sa atin, na nais niya tayong akayin pabalik sa kanyang anak. Tulad ng isang mapagmahal na ina, nakikita niya ang bawat hapdi, bawat pagsubok, at bawat panalangin niyo. Binabasa ko ang bawat comment ni na Maria, Jose, Ana, at lahat ng tapat na deboto tulad ninyo na patuloy na nagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Ang Birhen ay nakikita kayong naghahanap ng tulong, naghahanap ng kasagutan, at naghahanap ng kagalingan. Kayo na palaging nagko-comment dito, magbabago ang inyong buhay sa mga susunod na araw, tandaan nyo ang aking sinasabi. Ang mga himala ay nagpapatunay na ang presensya ng Birhen sa Lourdes ay tunay at buhay. Ilang ulit na nating narinig ang mga kwento ng paggaling mula sa matitinding karamdaman, ng paghahanap ng nawawalang kapayapaan, at ng pagbabalik ng pag-asa sa mga nawawalan na. Ang Papa ay nagturo na ang Marian Devotion ay isang paraan upang mas mapalapit tayo kay Jesus. Sa aking paglalakbay sa Lourdes, nalaman ko ang lalim ng kahulugan ng bawat patak ng tubig, ng bawat bulong ng panalangin, at ng bawat tingin ng mga peregrino sa imahe ng Birhen. Doon, naramdaman ko ang di maipaliwanag na kapayapaan na ipinapangako niya. Ito ay mangyayari sa bawat nanonood ngayon. Kayo ay gagaling sa 7 araw mula sa mga karamdamang pisikal at espiritual. Lahat ay makakatanggap ng biyaya sa 14 na araw, mga biyayang mas higit pa sa inyong inaasahan. At ang inyong buhay ay magbabago sa 21 araw, isang pagbabagong panloob at panlabas na magpapatotoo sa kapangyarihan ng pananampalataya. Ngayon, pag-usapan natin kung paano ang mga luha ni Birhen ng Lourdes ay nagiging simbolo ng pag-asa sa gitna ng modernong problema. Sa mundo ngayon na puno ng ingay, pagkabalisa, at kawalang katiyakan, marami sa atin ang nawawala. Ang social media, ang pressure sa trabaho, ang mga issue sa pamilya, at ang pangkalahatang pakiramdam ng pagiging hiwalay ay nagdudulot ng matinding kalungkutan at depresyon. Ang panalangin na ito ay magiging tulay nyo sa kapayapaan. Ang mga santo ay nagsasabi na ang pagtalikod sa Diyos ang ugat ng lahat ng pagdurusa. Ngunit sa pagharap sa Birhen Maria, tayo ay muling nagkakabit sa mapagpalang kamay ng Diyos. Ang mga mensahe ni Santa Bernadette sa Lourdes ay simple, ngunit makapangyarihan, pagsisisi, panalangin, at pagmamahal. Ito ang mga haligi ng isang buhay na puno ng biyaya. Ang pagdarasal, sa esensya, ay ang ating direktang pakikipag-usap sa Diyos. Ngunit madalas, hindi natin alam kung paano sisimulan o ano ang sasabihin. Ang Devo Mariana ay nagbibigay sa atin ng isang perpektong modelo. Si Santa Bernadette ay nagturo sa atin na ang pagiging simple at katapatan ng puso ang pinakamahalaga sa panalangin. Hindi kailangan ng matatayog na salita, kundi ng taos-pusong paglapit. Sa Lourdes, ang Birhen ay humiling ng isang kapilya, ng isang prosesyon, at ng pag-inom at pagligo sa bukal. Ang bawat isa sa mga ito ay may malalim na kahulugan espiritual. Ang kapilya ay simbolo ng ating tahanan ng pananampalataya, ang prosesyon ay ng ating paglalakbay patungo sa Diyos, at ang bukal ay ng paglilinis at pagpapagaling. Ito ang mga praktikal na aplikasyon ng ating pananampalataya na magbabago sa inyong buhay.
Marahil ay iniisip nyo, paano ito makakatulong sa inyong partikular na problema? Sa Lourdes ay nalaman na ang bawat patak ng tubig sa bukal ay nagdadala ng kapangyarihan ng paggaling, hindi dahil sa kemikal na komposisyon nito, kundi dahil sa pananampalataya ng uminom. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi na, ang panalangin na may pananampalataya ay magpapagaling sa may sakit, Santiago 5:15. Ito ay patotoo sa kapangyarihan ng panalangin na may pagtitiwala. Ang mga santo, tulad ni San Jose na patron ng mga manggagawa, ay nagpapakita sa atin kung paano ipagkatiwala ang ating mga pangangailangan sa Diyos. Kung nahihirapan kayo sa trabaho, isipin niyo si San Jose na nagsumikap sa kanyang pagkakarpintero, na sa bawat martilyo ay nagtitiwala sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang panalangin, marami ang nakakita ng solusyon sa kanilang mga problema sa hanapbuhay. Ngayon, hayaan niyong gabayan ko kayo sa isang makapangyarihang panalangin na ibinunyag sa akin ng Birhen ng Lourdes. Ito ay isang panalangin na aking nakita sa aking pagdarasal, na tinawag niyang ang panalangin ng luha ng pag-asa. Ang panalangin na ito ay ginawa upang iparating ang inyong mga pinakamalalim na hangarin at pangangailangan sa puso ng Birhen Maria. Sa sandaling ito, damhin natin ang presensya ng Birhen habang binibigkas natin ang bawat salita. Simulan natin sa paggawa ng tanda ng krus, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Manalig kayo, mga minamahal, habang ating sinisimulan ang nobena ng luha ng Birhen ng Lourdes. Ang nobena na ito ay binubuo ng 9 na araw ng taos-pusong panalangin, isang sagradong bilang na sumisimbolo sa pagtitiyaga at paghihintay ng biyaya ng Diyos. Ito ang lihim na panalangin na hindi sinasabi ng mga pari sa mga sermon, kundi isang personal na paghaharap sa Birhen na nagmula sa aking pagdarasal. Ang bawat araw ay magiging isang hakbang patungo sa inyong pagbabago. Iminungkahi ng Birhen na ang pagbigkas nito ay dapat buong puso, sa pagbangon sa umaga o bago matulog. Para sa unang araw ng nobena ng luha ng Birhen ng Lourdes. O mahal na Birhen ng Lourdes, ina ng ating tagapagligtas, ako'y lumalapit sa iyo na may pusong nagpapakumbaba at puno ng pag-asa. Nakita ko ang iyong mga luha ng pagmamahal at habag para sa sangkatauhan. Sa iyong mga luha, nakikita ko ang pag-asa para sa aking kaluluwa na uhaw sa biyaya ng Diyos. Ilang beses na akong nadapa, ilang beses na akong nagkamali, at ilang beses na akong nawalan ng pag-asa. Ngunit sa iyo, o Ina, nakita ko ang liwanag na nagtataboy sa kadiliman. Sa pamamagitan ng iyong pagdaing sa aking paningin, naway ibuhos mo ang iyong mga biyaya sa akin, sa aking pamilya, at sa lahat ng nangangailangan. Bigyan mo ako ng pananampalataya na kayang magpatala ng bundok, ng pag-asa na hindi kumukupas, at ng pag-ibig na walang hanggan. Tulungan mo akong linisin ang aking kaluluwa, upang maging karapat-dapat ako sa iyong proteksyon at pagpapala. Hinihiling ko ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magdasal ng isang Ama namin, isang Aba Ginoong Maria, at isang luwalhati. Para sa ikalawang araw. O mahal na Birhen ng Lourdes, tagapamagitan ng mga biyaya, patuloy na naway dumaloy ang iyong pagpapala sa akin. Ikaw na nakakita ng mga paghihirap ni Santa Bernadette, at pinili mo ang isang simpleng bata upang ipahayag ang iyong mensahe sa mundo. Sa modernong panahon, maraming tinatago ang sakit at hirap. Kung paanong ang tubig sa bukal ng Lourdes ay nagpapagaling, naway ang iyong mga luha ang maging pinagmulan ng kagalingan sa aking katawan, isip at kaluluwa. Ang aking mga sakit, mga alalahanin, at mga pagdududa ay inilalagay ko sa iyong paanan. Bigyan mo ako ng lakas upang harapin ang bawat pagsubok na dumarating. Ang banal na espiritu ang nagtuturo sa atin na idasal ito, na walang imposible sa pananampalataya. Tulad ng ginawa ni Santa Bernadette, naway magkaroon ako ng pusong dalisay at masunurin sa kalooban ng Diyos. Amen. Magdasal ng isang Ama namin, isang Aba Ginoong Maria, at isang luwalhati. Para sa ikatlong araw. O mahal na Birhen ng Lourdes, kanlungan ng mga makasalanan, ipinipinta ko sa iyong mga luha ang aking mga kasalanan at pagkukulang. Ang kasalanan ay parang mabigat na pasanin na humahadlang sa ating paglapit sa Diyos. Ngunit sa iyo, o Ina, nararamdaman ko ang pagmamahal na nagpapatawad at naglilinis. Sinasabi sa akin ng mga santo na ang tunay na pagsisisi ay nagbubukas ng pintuan sa biyaya ng Diyos. Hinihiling ko na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at pag-ibig, linisin mo ang aking puso mula sa lahat ng dumi, at bigyan mo ako ng biyaya ng isang bagong simula. Ang mga luha ng pagsisisi ay nakikita ng Diyos.
Naway matutunan ko ang kapatawaran, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa aking sarili. Amen. Magdasal ng isang Ama namin, isang Aba Ginoong Maria, at isang Luwalhati. Para sa ika-4 na araw. O mahal na Birhen ng Lourdes, bituin ang pag-asa, sa mga oras ng aking kawalan ng pag-asa, ikaw ang aking gabay. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi sa Juan 14 na, 1, huwag magulumihanan ang inyong mga puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin kayo sa akin. Maraming dumaan sa pagsubok sa buhay. Ang iyong mga luha ay nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa sa aking mga paghihirap. Ikaw, na nakaranas din ng matinding pagdurusa sa paanan ng krus, ay nauunawaan ang bawat patak ng aking luha. Bigyan mo ako ng tibay ng loob, ng pasensya, at ng pagtitiwala sa plano ng Diyos para sa akin. Natatanggap kong guidance na ang iyong mga luha ay nagbubukas ng pintuan sa milagro. Naway ang iyong pag-ibig ang magbigay liwanag sa aking landas. Amen. Magdasal ng isang Ama namin, isang Aba Ginoong Maria, at isang Luwalhati. Para sa ika-5 araw. O mahal na Birhen ng Lourdes, ina ng kapayapaan, sa mundong puno ng gulo at ingay, ikaw ang aking kanlungan. Kayo na nawalan ng kapayapaan sa inyong puso, dahil sa problema, ito ang inyong solusyon. Naway ang iyong mga luha ang magpatuloy sa pag-agos, hindi para sa kalungkutan, kundi para sa paglilinis ng aking kaluluwa, at pagbibigay kapayapaan sa aking isip. Ang kapayapaan na ibinibigay mo ay hindi tulad ng kapayapaan ng mundo, kundi kapayapaang nagmumula sa Diyos. Tulungan mo akong hanapin ang tahimik na sulok ng aking puso kung saan ko matutuklasan ang presensya ng Diyos. Hayaan niyong ipanalangin ko ang kapayapaan para sa inyong lahat. Nararamdaman ko sa puso na ang kapayapaan ay malapit na sa inyong buhay. Amen. Magdasal ng isang Ama namin, isang Aba Ginoong Maria, at isang Luwalhati. Para sa ika-6 na araw. O mahal na Birhen ng Lourdes, ina ng mga mahihirap, nakikita mo ang mga pangangailangan ng bawat isa sa amin. Ikaw na nagpakita sa isang mahirap na lugar sa Lourdes, ay nagpapakita ng iyong pagmamahal sa lahat ng nangangailangan. Ang iyong mga luha ay simbolo ng iyong pagkabahala sa mga nagugutom, sa mga walang tirahan, sa mga may sakit, at sa lahat ng naghihirap. Kayo na nahihirapan sa sakit, kayo na naghahanap ng trabaho, at kayo na may matinding problema sa pamilya, ipinaaabot ko sa inyo ang panalangin na ito. Naway sa pamamagitan ng iyong panalangin, dumating ang tulong at solusyon sa aming mga problema. Tulungan mo akong maging instrumento ng iyong pag-ibig sa aking kapwa. Amen. Magdasal ng isang Ama namin, isang Aba Ginoong Maria, at isang Luwalhati. Para sa ika-7 araw. O mahal na Birhen ng Lourdes, ina ng mga kabataan, gabayan mo ang aming mga anak at ang susunod na henerasyon. Ang mga kabataan ngayon ay nahaharap sa napakaraming tukso at hamon. Ang iyong mga luha ay nagpapaalala sa amin ng pangangailangan para sa pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig sa gitna ng mga pagsubok. Kung paanong iyong ginabayan si Jesus, gabayan mo rin ang aming mga anak upang lumaki silang matuwid, may takot sa Diyos, at may pagmamahal sa kapwa. Kayo na may anak na nalalayo sa Diyos, o may mga apo na naliligaw ng landas, ito ang dasal na binigkas ni San Agustin para sa kanyang anak, na nagdala ng pagbabago. Naway ang iyong pagpapala ang manatili sa kanila. Amen. Magdasal ng isang Ama namin, isang Aba Ginoong Maria, at isang Luwalhati. Para sa ika-8 araw. O mahal na Birhen ng Lourdes, ina ng simbahan, ipanalangin mo ang banal na simbahan at ang lahat ng mga pari. Ang simbahan ay ang ating tahanan ng pananampalataya, at ang mga pari ang mga gabay natin sa espiritual na paglalakbay. Ang iyong mga luha ay panawagan para sa pagkakaisa at katapatan sa loob ng simbahan. Ipanalangin ko ang lahat ng mga pari, lalo na ang mga nahihirapan sa kanilang ministeryo. Tulungan mo silang maging tapat na lingkod ng Diyos at maging inspirasyon sa kanilang mga kawan. Ipinapanalangin ko rin ang lahat ng laiko na aktibong naglilingkod sa simbahan. Lahat kayo na nanonood at nakikipagkaisa sa simbahan, biyayaan kayo ng Birhen. Amen. Magdasal ng isang Ama namin, isang Aba Ginoong Maria, at isang Luwalhati. Para sa ika-9 na araw. O mahal na Birhen ng Lourdes, Reyna ng Langit at Lupa, sa huling araw ng nobena na ito, muling inilalagay ko ang aking sarili sa iyong proteksyon. Ang iyong mga luha ay nagbigay ng pananampalataya sa akin na ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa akin at nagpapala. Sa aking buhay, sa aking mga pamilya, sa aking trabaho, sa aking kalusugan, at sa lahat ng aking hangarin, naway ang iyong pagpapala ang manatili.
Ipinagkakatiwala ko ang lahat ng aking mga kahilingan sa iyo, o Ina, sa pagtitiwalang iyong idudulog ang mga ito sa iyong anak. Ang kanyang mga himala ay nagpapatunay na walang imposible sa Diyos. Salamat, o mahal na Birhen, sa iyong paggabay at pagmamahal. Hinihiling ko ito sa pangalan ni Jesus, ang iyong anak. Amen. Magdasal ng isang Ama namin, isang Aba Ginoong Maria, at isang luwalhati. Ngayon, mga minamahal, ulitin niyo kasama ko ang isang malakas na pananalita ng pananampalataya. Ito ay hindi lamang mga salita, kundi isang deklarasyon ng inyong buong pagtitiwala sa Birhen ng Lourdes at sa kapangyarihan ng Diyos. Tanggapin niyo ang biyaya na ito. Isara ang inyong mga mata, o tingnan ang krus, at damhin ang presensya ng Birhen. O mahal na Birhen ng Lourdes, nakita ko ang iyong mga luha. Naramdaman ko ang iyong habag. Tinatanggap ko ang iyong biyaya. Sa pamamagitan ng iyong panalangin, ako ay gagaling, ako ay pagpapalain, at ako ay magbabago. Nagtitiwala ako sa iyong kapangyarihan. Amen. Ramdamin ninyo ang pag-agos ng kapayapaan sa inyong puso. Manalig kayo dahil ang Birhen ay naririto at ang Diyos ay nakikinig. Ang bawat isa sa inyo ay karapat-dapat sa pagmamahal at biyaya. Huwag ninyong hayaan ang pagdududa na pumasok sa inyong isip. Ang pananampalataya ay tulad ng isang buto na kailangan nating diligan araw-araw. Ang novena na ito ay ang inyong patubig, ang inyong pagpapakain sa buto ng pananampalataya. Patuloy na gawin ito. Tandaan ninyo, ang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa akin, kundi sa Diyos na lumikha sa atin, at sa Birhen na nagmamahal sa atin. Ito ay para sa inyo, para sa inyong pagbabago, para sa inyong kagalingan, at para sa inyong kaligtasan. Ang lahat ng inyong problema, ang lahat ng inyong sakit, ang lahat ng inyong alalahanin ay may solusyon sa pananampalataya. Ang mga milagro ay tunay at mangyayari ito sa inyong buhay. Ito ang kapangyarihan ng mga luha ng Birhen na nagdadala ng buhay, pag-asa, at pag-ibig sa bawat isa sa atin. Mga minamahal na kapatid, patuloy ninyong isabuhay ang mga aral na natutunan natin ngayon. Ang pagdarasal, ang pagsisisi, at ang pagmamahal sa kapwa ay mga susi sa isang buhay na puno ng biyaya. Ang Birhen ng Lourdes ay patuloy na naghihintay sa atin, sa bawat sandali, upang pakinggan ang ating mga panalangin. Naway ang mga luha ni Birhen ng Lourdes ay patuloy na maging inspirasyon sa inyong lahat. Ang mga biyaya ay naghihintay para sa inyo. Manatili kayong matatag sa pananampalataya at patuloy na magdasal. Upang makapagdasal ako para sa inyo ng personal, isulat ang inyong pangalan sa comments sa ibaba. Gusto kong malaman kung sino ang mga pinagdarasal ko. I like ang video na ito bilang isang act of faith sa kapangyarihan ng Birhen ng Lourdes. Ang bawat like ay isang pagpapatunay ng inyong pananampalataya. At, para maibahagi ang pagpapalang ito, i-share sa 9 na tao na sa tingin nyo ay nangangailangan ng himala sa kanilang buhay. Ang 9 ay ang sacred number ng novena, at ang pagbabahagi ay pagbabahagi ng biyaya. Sa susunod nating pagtitipon, tatalakayin natin ang isa pang makapangyarihang panalangin na ibinunyag ng Birhen Maria, ang panalangin ng walang hanggang awa, na may kakayahang magpagaling ng mga sugat na hindi nakikita. Hanggang sa muli mga kapatid, manatili kayong pinagpala. Amen.